kasawa ng Diyos, madaling araw ng December 23. Kasi Ayun delayed naman. ang flight. At least meron ka pang one day at Oo. December 24 na. So I believe, ma'am, lahat mo ng mga programs na nakalatag or 2016, natapos nyo lahat yan. Natapos lahat. So, Hindi lang natapos, nahigitan pa. Nahigitan pa. 100% ang ating 11 rollout areas. So, we were able to graduate around mga 200 mentees Yon. Ang na dami. fired up na ngayon. Oo. Parang talagang wow, gustong-gusto nila talaga ang programa, and I cannot forget yung mga reactions Oo. nila talaga. Oo. May crying. May crying, May laughing. may May dancing, laughing, may may dancing, dancing, may- and merong tumaas ang BP. Sobrang ang BP excitement. Sa business plan presentation. and merong ayaw nang mag-stop na magsalita sa kanyang presentation. Oo. So they- Overtime. May overtime. Overtime talaga. So, para bang, uy, this is the new me. Parang, nagbago sila. Nagbago ang paningin nila. Ang sabi nga nila, parang, mas maganda pa ata ito sa MBA. Oo. Parang, ano naman Oo. kami. Happy naman kami. Parang maganda daw sa MBA. Oo. Kasi Mas marami yata, silang natutunan. marami yata po kayong mga nagiging mentee, ang tawag doon sa mga tinuturuan po, no? Sa mga mentee na yan, mga professional daw sin. May doctors, may mga attorney na dyan na nagbe-business. In fact, yung ibang mga nakausap natin sa show, 10 years na nagnegosyo, 15 years na Oo, nagnegosyo, meron and yet, nung pumasok sa programa, Tama. meron pa rin natutunan. Correct. Yes. And Oo. I was asked Tama. kanina, anong age range, no, ng mga nagme-menti natin? Meron tayong as young as 18 or 19, and meron tayong 81 old or as, 82 years Wow. old. So, ibig sabihin, it's never too late. It's never too late. 18 to 80, tapos from Luzon, Visayas, Mindanao. Yes. Parang Lahat na. infinity, no? Yes. 888. And beyond. Oo. Hindi yan. Alam mo kasi, Chesno, ito rin yung painiwala ko even before pumasok tayo sa politika at magkakilala na rin naman tayo even before. Ang Pilipino talaga, konting tulong lang talaga yung hinahanap niya. Konting support, konting tulong, Konting push. konting opportunity, at siya na mismo kaya niyang karirin yun. Kaya niyang gawa ng paraan yun to be successful. At itong mga kasama natin, si Asik Bless, who's always a blessing, Nax, si tama Albert naman. Champaulo, ito yung mga nag-empower sa mga kasama natin. Yung nagbibigay ng konting push para makaabot tayo sa tagumpay. Alright, so ready na ba tayo? Ready na tayo, Asek and Paulo. Isa na akong followers din eh. Matagal na. matagal na. Oo, matagal na. DZRH chapter. Kaya nila Faith. Oo. Kami nila Faith, nila Edward, kami ang mga followers. So, ready na tayo. Ito na po yung ating mga pag-uusapan. Kaya kung may mga katanungan po kayo tungkol sa ano bang negosyo ang gusto ninyong umpisahan this 2017, may naipon na po ba kayo? Kasya na kaya yan? Yan po ang aalamin natin. I-text niyo po kami sa hotline number ng ating programa, 0928-611-5555, 0928-611-5555. Pwede rin po kayong mag-like sa Go Negosyo official Facebook page. May Twitter din po kami at pwede kayo doon magtanong. Yo. Okay, start na tayo, Alright, Sen. game. Okay. Gusto Okay ko na tayo? mag-start? Oo, Oo, sige. si partner Well, Paulo. ginawa ko ngayon by category. Previously kasi specific, ngayon ginawa natin mas malawak, tapos mas maraming mako-cover siya. So unang-una ko sa list, sabi ko nga, meron akong mga nasa listahan na nandyan na talagang fixture siya. Mamaya madidiscuss natin. At meron naman talagang kailangan lang i-maximize yung potential ng oportunidad na yon, at nang sa ganon, makita mo talaga, and then you can really work on with that. Plus, we see a lot of support lately. Yun nga, sabi natin from GONEG, DTI, and so many partner institution na tumutulong. Ang laki ngayon. Sabi ko, to begin with, entrepreneurship at this point is at all-time high. Di ba? Parang ang ganda, napakagandang prospect niya. So first on my list, I call this as play of words, basic instinct. Okay. Paboritong sine namin ni Paolo Tigid. Oo nga, Okay. time natin yan, ma'am. Time yan. natin yan. Oo. Wag na lang yung pelikula, ha? Yun na lang munang basic instinct. Kahit yung pelikula, aminin natin. Anyway, ano Okay. yung basic instinct So, pare? basic instinct kasi, sasabi ko nga dyan, yung negosyo na alam natin na unang-una basic in our pamumuhay. Sample, basic food is like rice retailing. Yun. Ayan. Hindi ka mawawalan ng customer. Correct. Yun yung sasabi natin na every
parang table needs to have this staple. Okay. Ayan. So rice retailing at as we see right now, meron na. Meron na. Pero ano ibig sabihin? Kasi karamihan diyan, partner Cheska and Senbam, ASEC, no, laging tinatanong, ano bang magandang negosyo? Ano bang magandang negosyo? Then you always go back sa basic. Basic will always be food, shelter, and clothing. Clothing. Now, literally, pagdating sa negosyo, it's really more of food. Alam naman natin, malaking porsyento sa pagkain talaga umiikot. So rice retailing for me is one basic instinct that if makita ng mga nakikinig at nanonood natin ngayon na yung konseptong yan, unang-una, demand-driven. Oo. Di ba? Kailangan In natin fact, lahat. nangangailangan nga tayo, di ba ngayon, lately, past few years, nag-i-import pa tayo. Correct. So, ibig sabihin, ngayon, focus lang natin doon sa retailing. Huwag na natin intindihin muna yung mga importation and so on. I'm sure makakakuha tayo niyan. Plus, we can help a lot of our agriculture, yung mga naman farmers sector, natin, yung mga yes. farmers natin from Nueva Ecija, Tarlac. up north, Region 3, and so on and so on. So, this is one. Plus, very good model siya for franchising. Meaning to say, Okay. in terms of inventaryo, in terms of dun sa mga sistema, pwede dun sa rice retailing. Okay. That's basic. Isang basic pa rin, meat shop. Whether it's processing, whether it's shop in itself. So in a way, kasama siya, pangangailangan as part of the basic category, ito yung tinitingnan natin. Now, meat can be very, iba-iba. Baboy, manok, kalabaw, Beef. lately even yung mga kambing. Oo. Di ba? Ma'am, ostrich. Yes. Anong lasa ng ostrich? Masarap Hindi ko pa siya. natikman, Hindi ko Sen. pa rin natikman yun. Oo. Parang turkey. Sabi nila healthy yun, walang fats eh. Less Ako cholesterol. walang lasa. Kung walang fats. Malambot siya. Malambot? Malambot. Okay. Well, depende rin sa luto. Tsaka baka depende sa breed. Di ba? Pwede, Kasi yung mga, pwede. alam naman natin, ostrich, naglalakad sa mga maiinit yan. Baka mamaya, puro kalyo na yung paa. Kaya baka matigas na. So, but Pero may basi- availability na. meron na, I think, in Mindanao. Nueva Ecija also, meron na. So, ibig sabihin, ito yung mga pwedeng, pwede nating tingnan na pwedeng i-process. Pwedeng Options no? na. At isa sa pangangailangan na talagang nandyan at Okay. hindi nawawala. So, itong basic instinct natin, kumbaga kung nag-iisip ka ng negosyo, isipin mo yung hindi mawawala, hindi rin, kasi ito yung kalaban ng uso eh. Ang uso kasi sometimes nandyan, Correct. sometimes Wala. wala. Kaya nga ayaw Diba? nating sabihin na trends eh. Oo. Ayaw din sabihin nating fads. This will be short term pag gano'n. Gusto natin idea, so insight na tingnan natin at ang keyword, tama ka Senbam, sustainability. Okay, yung isa pang sustainable entrep champ, yung mga tindahan. Tindahan. Mga sari-sari store. Yes. Yun, ano na yan, no? Part of our Mawawala culture yan na rin eh. yan. Oo, yun. Ang ano lang natin doon, lagi natin sasabi sa mga talks nga kung minsan, yung mentalidad ng sari-sari mentality, kailangan lang mag-level up. In what way? Proactive lang dapat. Meaning to say, kung tayo magsisimula ng sari-sari store, alam naman natin, kada kanto meron yan eh. Ayaw natin mangyaring parang palitaw yan. Oo. Di ba? Yung lulubog, lilitaw. Di ba? Ganun, Tama. ganun ang pilitaw. Nung nasa Hapenoy pa ako, sabi namin, mga nanay sari-sari store kayo, hindi kayo sara-sara store. Kasi lagi nagsasara. At least Diba? SSS pa rin. So may differentiation kailangan, di ba? Oo. At saka yung gusto natin, yung paghawak ng pera doon sa maliit na negosyo, isa-set aside mo talaga yung personal at sa doon sa sari-sari store. Huwag kang kukuha doon. Oo, kasi diba? parang kailangan ihiwalay mo ang puti sa dikolor. Tama. Ganun dapat yan. Dahil nga, Bawal humawa. bawal lumaw. I'm sure sa experience ni Senbam dun sa Pinoy nga, di ba? Yan isang mindset na dapat na nababago at patuloy na babaguhin. Oh, yung paglilista, ano yan, basic for any business, especially for a retail business gaya ng sari-sari store. Kung hindi ka Non-literal, Sen. kung hindi ka naglilista, hindi mo alam kung kumikita ka o hindi. Tama, You oo. could be running it for 10 years, ayun pala paluwi ka o running in Oo. place ka lang, di ba? Oo. Kaya Kaya- yung kalaban rin dyan, yung lista at saka kupit. Yung lista,
kailangan talaga na kukolekta yan. Correct. Hindi mo na kukolekta yan, mayayari ka niyan down the line kasi yung supplier mo dadating, wala kang Maniningil. pambayad, Oo. liliit yung tindahan mo, wala nang bibili, ano na yan, spiral down. Yung Correct. kupit naman, yun po, disiplina. Mm-mm. Yung kupit, kailangan ilista rin. Yes. Kasi kailangan alam mo, or disiplinahin mo yung mga anak mo, mga asawa Yun mo, nga. hindi naman mga asawa, yung asawa mo. Asawa mo. Kasi, yan yung mga number 1 at number 2 na kalaban ng tindahan. But, going back lang, Pao, ito para tong basic instinct in the sense na, nandyan yan. Yes. Oo, nandyan na yan. Oo. Tapos marami kang pwedeng evolve kasi doon. In fact, yung katulad ng mga grocery o sari-sari store nga yan, we have seen a lot of very good model na nagsimula na sari-sari store. Ngayon talagang tycoons na sila. Ngayon talagang chain of convenience store o chain of grocery stores. Ako personally, may nakita akong mga ganyan na success story. Oo. Talagang nagsimula, meron pang ano sila, yung alam niyo yun, yung ma'am, yung ano na nyog, yung anuhan, yung gaya, ano Yung tawag? pangkaskas. Pangkaskas, Oo. gadgara na nyog. Oo. May ganun pa sila sa tindahan niya. Tapos eventually, siguro after 5-10 years, napakalaking grocery na. Marami ng parang mga maliliit na sari-sari store, kumukuha na sa kanya. Oo, mini distributor na Oo. siya. Naging distributor, naging wholesaler siya. Level up na sila. Talagang nag-level up. So, ibig sabihin natin, maraming pwede mangyari. In fact, yung mga basic na yan, alam naman natin, katulad sa sari-sari store, maliit ang kita dyan eh. Tama yon. Sentimo, Pero, di ba? sentimo, yung volume na yon, tapos nag innovate ngayon yung ibang sari-sari store. Take a look at the convenience concept ng isang convenience store. Pwede ka nang kumain, Oo. pwede ka nang ganyan. So, it might be one good idea na kung may sari-sari store ka, baka pwedeng nagpapakape. Parang coffee shop na ang dating mo. Pwede ka na Parang ganyan. magmerienda doon. Pwede ka magmerienda. and so Nagkaka-flashback on. ako tuloy sa lumang sa old business ko noon, no? Anyway, so yan yung basic instinct, mga kaibigan. Tingnan po natin yung mga staple businesses, no? Ayan, Yung oo. kinakailangan mo sa araw-araw. Araw-araw. Okay, next. Ito next. meron kasing 5 dito si Oo. Entrep Champe. Ano yung TLC, pare? TLC. Tulo laway. Tender loving care. Tender loving care. O naman Pwede daw rin. yung kumanta ng napakagandang Waterfall. time na naman natin yan. Kami ni Osik, hindi Pumunta kami yun dito. makarelate. Oo Uy, nga. pare, pumunta yun dito, si TLC. Oo, Hindi ko oo, napanood. oo. Oh, pero ano yung Don't TLC go mo? changing. TLC, it's about tubig, laundry, and cleaning services. Okay. It's a resurgence of laundry business. Ako personally, I had a laundry previously. Laundromat. Oo. Nasa may University Belt area. Siguro mga 20 years ago pa yon. Mas bata pa tayo noon na konti. At yung resurgence na sinasabi natin ngayon, lately, it's about yung mga coin-operated. Yes. Oo. Oo. Yan ang uso ngayon. Dati kasi, panay drop-off. Ayan, panay Pakilaban drop-off. po. Oo. Iiwan mo, after 1 day, 2 days, balikan mo. Ngayon, ang ganda na ng convenience niya. Oo. Lalaro lagi to Cheska, if you remember always. Yearly sinasabi ko, it's about convenience concept. For example, fast pace. Diba? Tayo nagtatrabaho, yung buhay natin sa traffic, and so on, and so on. Baka ngayon, paglabas mo ng trabaho, dalhin mo lang dun sa pinakamalapit na coin-operated laundry sa area ninyo, in 1 hour, 2 hours siguro maximum, maiuwi mo Tapos na siya. mainit pa siya, at isihang mo na lang, meron ka ng labada. So, yun yung sinasabi natin. Resurgence to. Sa water refilling, it's a given. In fact, nakalinya nga siya dapat sa basic eh. Di ba? Totoo. Pero sasabi nga natin, sinegregate natin siya into types of services o type of negosyo na sino ang pwede mong i-target. Itong TLC na to, really targets naman to yung mga condominium dwellers, mga nagta-townhouse, Sa yung schools mga nga, malapit. sa schools, malapit. Nagdo-dorm. And so, nagdo-dorm. Alam nyo, dito lang sa Memoraita area, medyo dyan ako lumaki ng kolehiyo. Ang lakas ng laundry. Alam mo, kung maikwento ko lang maliit napaalis nga kami nung landlady namin dahil nakita niya after 3 months, ang lakas ng laundry, siya yung nag-laundry. Buti na lang nakahanap kami sa Wala pang competition law nun, Oo. pare. Wala pang Oo. competition law. Pinalis yun. Meron nun na major laundry chain, natandang-tanda ko, 2, at isa doon yung kamag-anakan nila Tita Chit, 1. Labandera ko. Yes, yes. yun yung pinakamalaki. Noon, Noon. na yun. Oo. Correct. So, ibig sabihin, yung konsepto ng laundry previously, andyan eh. Ililinya Andito pa rin pa natin din. siya na nasa basic.
Ang isa lang significant downside na nakikita ko doon, simula nung mga 15 years ago na yon, ang presyo niya halos pareho pa rin ng presyo ngayon. So dapat medyo... So look at the downside, hindi lang naman tayo upside ang gusto nating tignan. So bakit hindi tumaas ang presyo? Could be Okay. competition driven. Okay. Could be. So ibig sabihin, pero yung kalakasan niya ngayon lalong tumindi. Number one, because yung availability ng mga makina na Accessible na. sa pagpasok sa atin, mas naging syempre sa importation, mura, mas oo. mura, mas affordable ngayon yung mga machines, Mas efficient. mas efficient, mas may parts na ngayon, mas maraming competition na pumasok na makina, kaya siguro mas marami ngayon ang pumapasok sa ganitong klase. Okay. Kaya sabi natin TLC, cleaning services, again, directed to sa mga yun nga, Condo. condo, townhouses, yung talagang Bit-kabit medyo fast-paced ang buhay na hindi na kayang magsaayos ng kanilang pamamahay Oo. na ito naman sa ibang bansa napakalaking negosyo. Business. Dito sa atin medyo may Hindi pa. takot factor pa eh. Oo, alam mo, Di ba? itong- yung security. Oo, yung cleaning services, I was just about to say, ang laking bagay niyan, yung trusted. No? Kasi kung feeling talagang, syempre, ibubukas mo yung bahay mo, and usually wala ka doon. Correct. Di ba? Oo. So talagang kailangan nandun yung trust, no? At kung makabuild ka ng client base dyan, dahil ang Malaki. pagkakatiwalaan ka, ay nako, mabilis ka makakuha Ayan. ng negosyo dyan. Tama, tama. Kaya nga siguro, yun yung challenge nung sektor o nung mga individual na gustong pumasok doon. Paano tayo pagkakatiwalaan nung mga potential na kliyente natin? But very huge yung mga posibleng Market. magpalinis. Oo. Market, Ay, di ba? dito lang sa area natin, ang Dami. bagong Oo. buildings, hundreds Tama. of condominium, of Oo. apartments, no? Yes. Oo. Kaya magko-complement siya when you see progress in certain area, it follows. Kadikit na yun. Oo, di ba? At saka ngayon, partner, marami tayong nakikita na yung mga water refilling station, laging ang kapartner niyan, katabi niya, Laundry. Kasi nga Bakit raw yung, ganun? it's because of the excess water. Kasi di ba, anong tawag doon? What's the right term? Sinasanitize, hindi sinasanitize. Basta, Pinifilter. Pinifilter. Oh. Yun. Pinifilter yung tubig. Ngayon, normally may excess. Kaya Kesa masayang lang. Kesa masayang, itatapon mo na diretso, tabihan mo ng laundry, yung tubig na nanggaling dun sa refilling, Panglaba mo. pwede mo nang panlaba. Ganun pala Malinis yun. naman kasi Oo. yun eh, di ba? Oh, yes, malinis Hindi lang yun. siya for drinking. Huwag Oo. lang baliktad, Oo. Yung pinanggaling sa labada, pumasok sa water yun. Huwag yun. Tanungin Wag yun. natin sa mga kaibigan Wag yun. nating mga may-ari ng water refilling kasi it could be dahil kasi di ba yung galing ang tubig sa dagat, pwede mo nang i-filter, gawing naiinom. Baka Baka naman pwede galing sa maging sabon laundry. yan, negosyo Baka din lasang yan. sabon yung, wag naman sana. May bumula. Oo. May Baka habang bumula. iniinom mo, bumubula yung ating bibig. Magbe-break nga muna kami at masayang talakayan ang ating pong pinagsasaluhan ngayong hapon. Oras natin 26 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Gabi po ay magbabalik dito lang sa ating programang Go Negosyo. Bonding with the family, pag may time. Try ng bagong recipe, pag may time. Business, pag may time. Dahil ang may Pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash, tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ECS. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ECS. Temperature matters. Ito ang nasa isip ng nag-imbento ng isang mug na kayang magpanatili ng init ng iyong coffee or tea. Ito ang Ember Mug.
isang revolutionary magic mug na kayang panatilihin ang init ng iyong iniinom na paboritong coffee or tea sa iyong desired na init. Ito'y dahil minsan, ang konting init ng iyong coffee or tea can make a big difference sa pag-inom ng isang tao. Kung kaya't ang Ember Mug ang bahala dyan dahil pinapanatili nito ang perfect temperature ng iyong inumin. Tumatagal ang effect nito ng 2 oras kung ikaw ay on the go. Ngunit buong araw nitong mapapanatili ang init kung ito ay naka-charge sa coaster. Madali lamang din itong i-operate sa pamagitan lamang ng pag-ikot ng pinakaibabang bahagi nito upang ma-adjust ang desired na temperature. Maaari rin itong ikabit sa app ng iyong cellphone upang sa iyong gadget mismo kaya nitong baguhin ang temperature, ang pangalan ng iyong mug at maaari rin kayong pumili ng notification. At yan ang ating Discovery RH44 VM Daclus, naglilingkod sa pagbabalita. Tamad ka bang magbitbit ng sunscreen? Nakalimutan mo bang maglagay ng sunscreen pero ang problema ay nasa laot ka na ng dagat? Huwag nang mag-alala dahil naimbento na ang SunZ Sunscreen Wristband, ang fashionable wristband na naglalaman ng sunscreen cream na maaari mong gamitin kahit anong oras kapag ikaw ay nasa labas. Napaka-stylish din ito dahil ginawa itong compact at madaling gamitin lalo na kung balak mo maging active under the sun. Ang bawat capsule ay mayroong 3 ml na laman kung saan maaaring palitan ang capsule kapag naubos na ito. Ang cream ng SunZ ay SPF 40, chemical-free, paraben-free, water-resistant hanggang 80 minutes, broad-spectrum UVA at UVB protection, hindi masakit sa mata at FDA-approved. Lagi rin itong fresh, hindi katulad ng sunscreen na nasa bote na kapag hindi mo nagamit sa loob ng ilang buwan ay hindi na ganun ka-effective. Nagki-care din ito sa environment dahil ang capsule ay gawa sa recyclable polymer, polypropylene at ligtas sa aluminum at iba pang heavy metals. At yan ang ating Newscovery RH44 VM Daclus, naglilingkod sa pagbabalita. Programang hahawak sa mga isyu para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan. Alas 7:30 ng umaga. With Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Paano ba nagsimula itong nose lifting na ito? Based from history, was parang dahil ba sa dami ng ano ba tawag doon? Parang panawagan. Marami nangangailangan. It started not as nose lifting talaga eh. Parang reconstruction. Ang Baga tawag. may mga patients na Tsaka 2. Ang number po natin, 0928-611-5555. Ulitin ko po, 0928-611-5555. Alright, yung una po, pinag-usapan natin kanina, basic instinct, mga pagkain, rice retailing, karne, grocery, mga ganyan po. Yung pangalawa naman po, TLC, tubig, laundry, cleaning. Okay. Pangatlo, Entrap Champ. Ayun, pangatlo. Ito gustong-gusto ko to. Broom, broom, groom. Alright. Talks Parang about... pang lalaki yan Hindi naman pang lalaki. But dito pag-uusapan natin yung vanity. Okay. Yan. Pampaganda at pampapogi. Vanidoso. Di ba? Tayong Pinay, gusto-gusto natin yung well-being natin laging maayos, So, dapat maganda. groom and go. Oo. Parang ganon. Kasi di ba karaniwan, sa mga girls, di ba? Pag stress daw yan, dalawa lang nang pupuntahan yan. Shopping complex at Parlor. Alam na. Tayo sen, Alam paglalaki. yan eh. Hindi, kaya nga po humihigpit yung hawak ko sa misis ko pagka nasa Ano ba tayo, sa mall. pare? Saan ba tayo pupunta? Ako sa cyber zone ako pupunta. Nag-game president. Sa cyber. Actually, hindi na ako nakakabisita. Puro online na lang nga ngayon. Online Parang ako shopping. barberya din ang pinupuntahan Barberya? ko. Oh, sarap eh. Yung parang 2 oras ka nandun, aircon. May kwentuhan pa. May kwentuhan, Di ba? di ba? Oo, May masahe pa yun. May masahe, merong kape, libre, orange juice. Hot Kailan towel. babayaran mo magkano? yun lang yung ano doon. So, dito sasabi nga natin, it's about grooming. So, ibig sabihin, very consistent to, especially for girls.
ang laging isa sa karaniwang, hindi naman dream, but isa sa laging parang list ng nasa mga girls natin, karaniwan salon. Okay. Pag magnenegosyo, kasi yun yung pinakamalapit daw sa heart Alam ko nila. kung ano yung sa boys. Ano Magtayo sa ng boys? bar. Magtayo ng bar. Tama. kahit after a few years, lugi. Okay lang. Sasara, okay na. lang. Oo, Sa mga na-enjoy. lalaki, ganyan, di ba? Lahat ng mga nagka-college, di ba? Pare, one day magkakainuman tayo, doon tayo sa bar natin. So are you saying sa mga girls, ganun, magtayo ng beauty salon? Marami ko nakakausap, yan ang karaniwan eh. Okay. Kasi nga, number Bonding one, eh, it's no? bonding and the passion in itself. Kasi di ba, yun nga, we wanted to be, ano bang right term? Banidoso. Banidoso. Di ba, stress ka man, konti man ang pera mo, with the personality na meron tayo, yung budget, minsan it doesn't follow. Kasi merong mga reasonable na presyong magiging maganda ka. Affordable. Yun nga lang, diba? malamang ang buhok mo sunog. Mga gano'n, di ba? Ingat din, di ba? Ingat din. Meron naman na talagang medyo may kamahalan. So, ano siya eh, yung... Choose your poison. Oo, Kumbaga, choose your, ano, kung anong kaya mo, pwede ka doon ka, doon bahala di ba? At yun nga lang, may some risk involved and so on. But ang maganda rito is that hindi lang itong mga beauty salon o barbers ang pinag-usapan natin. Beauty products in itself. Ang sells. dami yan. Oo. Alam mo, galing akong Korea yan, recently. yan. Punta akong Korea. Yung cosmetic industry po kasi ng Korea, Ang lakas. napaka-advanced. Pagpasok ko dun sa mga, and yung cosmetic shop nila, hindi lang iisa o hindi lang part ng department store, talagang napakarami, no? Kasama ko yung asawa ko. Masok kami, no kidding kalahati pang lalaki, kalahati pang babae. Cosmetics. Yes. Even yes. yung mga lalaki nila, ganun ka vain. Yes, yes. And walang Bagay issue. yun, no? Walang issue. Yung nagsha-shopping, lalaki, babae, kung may face mask, ano ba, hindi ko nga may, Walang pagdududa. May face mask, wala. May face mask para sa babae, may ganun din para sa lalaki. Equal yun. Equal. And, of course, thinking like an entrepreneur, naisip ko, wow, more sales. Kasi hindi lang sa isang Babae gender ang market mo. Both genders, sakop mo, di ba? Doon sa mentor me nga natin, bihira nga ang pumapasok sa ganyang klase. Ma'am, di ba, karamihan na nakikita natin sa mga mentees natin, either food yan. Oo, puro food. Actually. Puro food. Halos. Oo. Health, okay? Kaya, Health, ganon. Food. Kaya, yung mga beauty products, pansinin nyo for those who have entered this type of business dito lang sa Pilipinas, through different schemes, through business model, they really are successful. Napakalaki talaga. And sabi ko nga, people will spend money for it. Oo. Di ba? Totoo. Regardless. Di ba? Relaxation yan eh. Oo, Diba? lahat na lang ng Pampering. Me time. Oh, yung me time. Di ba yun yung mga ano ng mga girls eh? O Hashtag kailangan yun eh. naman meron akong para sa sarili ko. Wow, ganun. Gagastos lang yan. alam mo ito kasi ako medyo ako dito eh. Hindi ako maganyan, no? Pero sa totoo lang, I think the trend kahit mga lalaki, no? Kasi kunyari pupunta ka sa isang papamasahe, 'di ba? Hindi lang naman babae, pati mga lalaki, 'di ba? May pampering, 'di ba? So, oo nga, baka nga isa itong magandang tingnan rin for 2017, 'di At ba? magugulat ka sa mga ano ngayon, yung mga nail spa, kalahati dyan lalaki ang customer Talaga? sen. Magugulat ka, mga tatay pa ang marami dyan. Di ba? Kasi parang bonding ng nanay at tatay, ititreat sila ng anak nila or mag-boyfriend, girlfriend, mag-asawa. Parang ano na, parang common na. Hindi ko pa ata nagagawa yan. Try mo minsan, Try di mo, ba? Sen. Di ba? Kung pupunta kami ng asawa ko, miss, pwede ba yung kanang kamay ka niya? Akin lang yung kaliwang kamay. Para isa lang makamura. bayad. Half lang, di ba? O kaya sabi ni Sen, babalikan ko na lang siya, ha? Yun. Usually ganun yun, di Usually ba? ganun. And then, nagsa-cyber zone. Then cyber zone. Nasa cyber zone. Malaki kasing influensya din dyan yung mga figures natin, public figures in the Philippines. Siyempre, pag may bagong moda, may bagong style, lahat ng mga Pilipino, pasok. Ngayon, magsa-summer. Nako, iba na naman ng mga style niyan. Sa buhok alone, di ba? Parang sa buhok pa lang, di ba? Ay, gusto ko ganyan. Gusto ko kamukha ko ni John Lloyd Cruz. Eto, partner Paolo, ngayon na uso na, siguro, sabi mo nga, mga tinitingnan natin sa artista, na uso ngayon yung mga waxing spa, waxing, oo, na ang business lang nila is tanggalin ang hair sa buong katawan ninyo. So, kapag ang mga babae, ayaw natin ng underarm hair, di ba? Gusto natin ganyan. So, nagtatanong ako minsan dun sa mga, sa mga therapy, sabi ko, may nagpupunta
pupunta po ba ditong mga Lalaki. lalaki? Ay, madami po. Sila pa nga po yung nagpapatanggal ng lahat eh. Lahat. Eh. Sabi ko, baka naman model or artista. Hindi ma'am, kahit normal lang. Alam mo, meron akong kwento dyan. Ito napakalaking negosyante niya. Napakalaking negosyante. Totoo to, walang halong biro. Siguro mga 5 years ago, tinawagan niya ako. Sabi niya, Pao, pwede mo ba akong tulungan? O bakit ka ako? Gusto ko mag-franchise nung isang, hindi ko nasasabihin yung pangalan nung isang waxing salon na yan. Eh di tinawagan ko ngayon yung may-ari ng waxing salon. Sabi ko, kunyari, Cheska, ganyan, may gustong gato, i-refer ko sa'yo, blah, blah, blah. Alam mo, unang tanong lang sa akin nung may-ari, nagpapawax ba siya? Importante kasi yun Importante yun. Kasi, Believe syempre, in your product. number one, ayun. Experience dapat. So, tinanong mo, pare, nagpapawax ka ba? Tinanong ko, hindi, yung wife ang nagpapawax. Pero, they have a Pwede. mall also. May mall kasi sila eh. Okay. So, gusto niya, parang diverse nung, dito, ng mga shops na nandoon. Eh, nakita nila, walang nag-a-apply na ganung konsepto doon sa mall nila. Akala ko kasi pare, yung next dyan, pare, nagpapawax ka ba? Oo, sabi mo, saan? Anyway, pang-apat na category. Okay. So, okay gets natin yun. Vroom, vroom, groom, mga Yes. vanity, cosmetics, grooming, Beauty products. pampering. Okay, ito po pang-apat. Lifestyle diseases. Ito, Products. walang funny, ano to? Yan, Walang ito, funny medyo- Walang funny title. side to. Ang hirap eh. Ang hirap, no? Ang hirap i-play ng words nito. Seryoso yan. Medyo seryoso. Lifestyle disease, products and services. Okay, ano yan pare? Taking off from, alam naman natin that people tend to be healthy, wanted to be healthy, di ba? Parang ganyan. And the way we see it, ang isang malaking porsyento kung bakit tayo nagkakasakit, isa na ako doon, Ma'am Bless, Asek. Ako nagme-maintain na eh. Maintenance. High blood, cholesterol, the usual. Ang hirap. So sabi ko nga, ano ba ang naging source nito at paano nagsimula lahat to? Okay. Basically, lifestyle. Nung medyo natin, ma'am, syempre, nandyan yung iinom ka, pulutan Puyat. mo, sisig, may puyat factor. Nung bata-bata kami ni Paolo, Crabs, Ayan. nung Shrimps. bata-bata kami, ang regular meal niyan, kanin, sisig, itlog, 'di ba? Tsaka beer. Baka may pansit pa. Baka may pansit pa. Ngayon, Oo. pag kinakain yan, sumasakit na yung batok natin. Correct. Ano? Ingat na, no? So dito, sabi ko nga, in fact, ito yung kauna-unahang sinama ko siya. Ano Okay. ibig sabihin? There is really health in wealth. That's the upside nito. So, Oo. ibig sabihin, ang laki ng potential for this type of sector. How do we do it? Whether it's by mga wellness program, fitness program, nutritional pack meals, products, supplements, and so on and so on. Usong-uso na yan ngayon. Ngayon nga, ang bilis mong bentahan ng supplement ang isang tao. Correct. Oo. Di ba? Oo. The way we see it, for example, we have seen in Mindanao, in Visayas, yung mga mangustin, yung mga, ang mura-mura na lang na nagiging fresh lang. fresh. Oo. I remember there was a time, Senbam, no? Kasama ako ni Senator Gordon. And that was the time na ang daming produce from North Cotabato and so on. Hindi alam ngayon kung paano ililink. That's the Okay. reason ngayon, nag-develop sila governor ng mga products na from the From the product fruits, in itself. So, ngayon that's one of the major players sa health supplement sa Pilipinas. Now, ano sabi natin? When you go up north, Baguio, Kalinga, etc., there you can see Ashitaba, Yakon. for Yakon, one. yes. Sabi Okay. ko nga, if That's there is region one two. na pwedeng i-develop, Yakon. Oo. Good daw to sa diabetes, Oo. At etc. saka ngayon, parang we're finding out, ang raming mga species na mga tanim sa Pilipinas na napaka-healthy pala. Yun, Kasi oo. noon, akala mo, malunggay lang tsaka luyan dilaw eh. Ang dami Di pala ba? ngayon. Turmeric and moringa. Moringa. Palaya. Oo. Oo. Palaya ngayon. Well, but ito kasi nung bata rin kami, naalala ko yung pito-pito, di ba? Ni Pito-pito. Ernie Baron, di Ernie ba? Baron. Yung Puso, pitong puso. yun yung pito talaga na medyo healthy, di ba? Correct. Pero maraming lumalabas ngayon na bago gaya ng Yakon, Yan yan, Ashitaba. Ashitaba, na ang alam ko kasi, sa unang panahon, parang hindi ka pinapansin yan, di ba? Hindi alam. Hindi alam, hindi pinapansin. Oo, Parang oo. wala lang, di ba? Pero yun pala,
Pati sa ibang bansa, bumibenta din. Yun nga. Tapos, ito pa ang maganda nun. Ang isang upside pa noon, ang laki ng tulong na gagawa ng mga DOST, in terms of development mismo ng produkto, hindi na mahirap eh. And then, pagka na-develop mo yun, na-institutionalize mo siya, may mga toll manufacturing, may toll processing na. So, hindi mo kailangan mag-set up ng sarili mong planta. Factory, oo. Oo, di ba? Ma'am, nung nasa Tarlac tayo, if you happen to see yung isa nating mentee doon, Bignay Wine. Yes. Bignay Wine, di ba? Okay. Tinanong ko siya, ma'am, paano niyo po pinuproduce yan? I'm sure, inaapakan niyo ng paayan. Totoo. Talagang yung, syempre malinis yung paa. Kasama yun sa lasa. Sa lasa. At saka yun ang sikretong nakakagamot. Yun ang legit na Yun ang paggawa. legit. Hindi, kasi pare, depends ko yan, pare. Kasi Tarlac yan eh. Kahit naman yung pinakamahal na wine, paa pa rin naman ginagamit. Correct, Kaya lang correct. yun, Italian paa. Anong problema ng Pilipino na paa, di ba? Correct. Mas maliit lang ng konti yung paa natin. Okay lang yun. Pero yun yung ginagawa sa ngayon. Sabi nga natin, kung ito matutulungan eventually, di may pa-process mo na siya, talagang yung maayos na processing. Given yon, it's backyard yung sinisimulan natin. Pero ang point natin is that anything is possible at this time. Yan ang maganda ron. Yan Kaya, ang maganda ron. from Bignay, ngayon nga ako, mas happy nga ako pag nakakatanggap ng mga Bignay wine, yung mga ganyan, Duhat wine. Mas na-appreciate mo na siya ngayon. Kasi galing sa atin. Ako na yung magbibigay ng, anyway, nabanggit mo na rin, health is wealth. Yun yung magandang ano dyan. Health is wealth sa Tagline. ating sport category. Right. Dito Meron po pa sa- tayong no? 5 and 6, Oo, tama? pero, may 6. Ay, Ay, marami pa pala. marami siya. Akala ko, Bilisan na lang natin Oh, yung sige, iba. sige. Yung iba bilisan. But dito sa Health is Wealth, hindi rin natin pa napag-uusapan yung mga gym. Ayan, No? tama. Oo, yung mga gym. Kasi ngayon, parang again, nung unang panahon, yung gym, isang klase lang, barbell, treadmill. Ngayon, nagsa-stratify na sila eh. Merong mga circuit training, crossfit, meron kang ano nga yun? Next episode yata, may guest tayong ganyan. May mga MMA. May, of course, yung boxing, di nawawala. Di ba? Dancing, di ba? Yung mga Dancing. dancing. So, and yung maganda ho dyan, hindi ka lang nagiging mas fit. May namimit ka pang ibang mga tao. At na-enjoy mo talaga. Nakahanap ka ng boyfriend na girlfriend. O yan, no? May example tayo dito sa studio. Di ba? Hinahanap daw ng love life. Oo, meron, di ba? Meron, di ba? Sa mga gym, meron daw. doon. Meron. Ayan, pinaamin, no? Sinabi. Pag-uusapan natin Oo. siya off the air. Magko-commercial break lang po kami. Oras natin sa buong Pilipinas. 45 minutes after 2 in the afternoon kami po ay magbabalik. Oras hatid sa inyo ng Vicks Vapor Rub. Relief from cold up to 8 hours. Bilang mga eksperto, anong masasabi nyo sa tindi nito? Kumukulong tubig sa is. Unang sinusubo para sa bakterya di mapasubo. Ang mga smart sa hugasin, ngayon may katapat na smart din. Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Magaling. Magaling. Sa presyong magaan din. Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. When you use Pride Baretta, put stain away formula. Goodbye ang tumit mancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng nabasa at ang bango-bango pa. Matipid kasi matagal matunaw ka. Ang dami ng malalabhan mo. Goodbye tumit mancha, hello Pride Baretta. Maging bahagi ng pagbabago. Pagbabago sa pagsagot sa problema mo. Magsama tayo. Magtulungan tayo. Ako si Greco. Greco Belgica. Sa programang taddarin nyo ng inyong reklamo. Sa lugar nyo, mga ahensya ng gobyerno, at kahit pa sa mga pribadong kumpanya, kampihan tayo. Laban sa kahit na kaninong tao. Maging bahagi ng pagbabago. Ireklamo kay Greco. Dito, DZRA.
For the first time in Philippine Ballet, the most captivating and unforgettable live performances of the country's most beloved prima ballerina, Lisa Makuha, are now available on premium quality DVDs. The Lisa Makuha Swan Song Series, a limited edition collector series of her final full-length performances of the world's most beloved classics, beginning with Swan Lake and Romeo and Juliet. Timeless keepsakes that will bring the magic of ballet into your homes and into your hearts forever. Featuring Ballet Manila and the one and only ballerina of the people, Lisa Makuha. The Lisa Makuha Swan Song Series, now available on high-grade DVDs. For sales and inquiries, please contact Ballet Manila at 400-0292 or 525-5967 or email them at info@balletmanila.ph. Hindi porke balita, seryosong usapan. Pwede namang magaan. Issue nila kay Deo Macalma at Miss O. Karen Oyong. Alas 9 ng umaga, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. If you want to keep up with Ballet Manila's schedule of activities or know more about your favorite dancers on and off stage, check out the Ballet Manila website at www.balletmanila.com.ph. You can also follow us on Facebook and on Twitter at Ballet Manila for up-to-date news on shows and events. For the latest on prima ballerina Lisa Makuha Elizalde, check out her website at www.lisamakuha.com. Visit her official Facebook page or follow her on Twitter at Lisa Makuha. Negosyo sa radyo. Balik na tayo. Tapos na natin pag-usapan life nung nakahanap sa gym. Kasama yan dito sa mga top hits for 2017. Kaya winner na winner. Mga kaibigan, actually, 10 po ito. Top 10. Although, nawawalan tayo ng oras at sayang naman tong number 5 and 6 kasi mabigat rin siya. Anyway, makikita niyo po yan sa Facebook ni Entrep Chap, sa mga network, sa iba't ibang pahayagan, yung kabuuan ng top 10. No? But itong pang-5, pag-usapan natin na mabilis lang siguro. Memories are forever. Ano yan? Palagay ko lahat tayo gustong-gusto to. Kasi in all our parang mga importanteng events sa buhay natin, gusto natin lahat yan nakadocument. Di ba? Mula sa binyag, kasal, birthday, 50th. at lately Pati funeral. Itong tanong ko sa iyo, pare. Pag nagpapapicture sa funeral, dapat ba nakasmile? Yun nga yun. Hindi ko talaga alam. Honestly, hindi ko talaga alam. Kasi dapat ma-serious. Hindi, ngayon kasi pati yung document, pati yung funeral, pati yung wake, tsaka yung funeral, may same day edit. Di ba? Nagpapalabas sila. Naka-streaming. Naka-streaming. Live streaming. Meron na. For the benefit of nasa relatives abroad. Di ba? So lahat talaga naka-document. Kaya yun ang maganda doon sa, sabi nga natin, yung memories gusto natin nandyan intact. Ang maganda nga ngayon, marami ng medium to do it. And I think people are aware at saka open na eh. Kaya nga sabi nga, tama ka doon Sen eh. Paano i-document? Paano umiiyak ba ako? Ngingiti ba ako? Hindi. But everything else, di ba? Dino-document eh. In fact, kung na-live streaming, after the funeral nga, papanoorin eh. Di ba? Yeah. Minsan, eventually, magkakatawanan na lang, di ba? Kasi umiiyak si ganito, di ba? Tsaka, well, isasama ko na rin dito sa kategory na ito, yung pagkakaroon ng mga lugar or mga establishments na nagkakaroon ka ng memories. Di ba? Kasi ngayon, dito may malapit dito, Upside Down Museum. Di pa ako nakakapunta, pero nakita ko siya dyan. Sa Star City. Sa Cubao, meron yung Art Island. Tama. Wow, pumunta ako nung itong Christmas break, punong-puno. Kasi yung mga tao pupunta to have memories with their families. So, ito yung kabuuan ng paano ba natin i-write ano yan? Kabuuan ng isang importanteng event sa buhay natin. Kailangan may more than kodakan pictures and so on. Di ba? Parang lahat. Kaya nga ngayon, parang ang ganda nga ng mga social media platform natin. Kasi dyan na natin na ibabaul. Di ba? Yung mga memoryang to. Pwede mo i-share. Tsaka sabi nga nila, yung mga restaurant ngayon na patok, laging Instagrammable. Yes. Correct. So meaning, yung Correct. disenyo mismo nung kanilang lugar, in mind na picturean to, post to, dapat meron tayong mga spot dito na talagang patok. Pang Instagram. IG ready. IG ready. Pati yung mga pagkain, Monster
mansory. Yung mga mansory Mga na yan. prenup photos. Kaya ano yun lang diba? natin, no, yung mga klase ng negosyong pwede dyan, photo, video coverages, yung mga ABP, pati mga hosting, rentals, and so on, everything na nandoon nakasaklaw. Tsaka alam mo, medyo pihikan na rin yung mga tao ngayon. Pagdating sa mga AVP, video, di ba? Parang Discriminating. Very discriminating, nakaka-pressure, no? Kailangan talaga Magaling ka. maganda yung kalidad, di ba? At saka mabilis. Kasi, yung pa. Kapag nag-scout kayo sa mga bridal fair, mga debut fair, ito yung isa sa pinakamahal na investment, Sen. Kasi ito na lang daw yung maiwan. Alam so, yung na mga alam. tao, Alam na kinasal alam. willing magbayad Yes. kahit mahal. Basta maganda. gandahan mo lang. Basta yung memorya, maganda, ma-document. At meron akong na-interview, Sen, na kapag kayo daw ng wife mo, halimbawa, pupunta kayo na dalawa lang sa Europe, halimbawa, at gusto mong meron kang personal photographer, meron na daw pwedeng bitbitin. Na yun ang trabaho niya. Pwede mag-apply? Hindi pwede mag-apply? ikaw yung pipicturean. Okay, akala ko pwede Kasi di ba pag namamasyal, dalawa lang kayo, so it's either mag-selfie kayong dalawa or pipicturean ka niya, pipicturean mo yung wife mo. Hindi kayo magkasama. Hindi kayo magkasama. So, kaysa daw nakikitake picture ka sa, uy, Brad, pa-picture naman, or sa waiter, may personal photographer kang pwedeng isama. Social na yun. Yung pamasahin niya. Ganon ang kanyang line of business. Susundan ka. Sige, marami akong joke dyan, di ko nasasabihin. Baka madelikado pa tayo. Parang Okay, medyo pang-anim, agriculture. Isama natin Okay. yan. Ha? Alam mo, sabi ko nga, kung dati ayaw sa agri, ngayon we all know agree na napakaganda ng business ng agriculture. Agree ako dyan. It's cool. It's cool to be in agriculture. Kaya nga, dati kasi, di ba, parang pag sinabing agriculture, anong pinagkakabuhayan ng pamilya mo, ganyan. Parang ang tingin sa'yo second-class citizen. Kasi marumi, mahirap, nasa araw, etc. But look at this lately, marami sa gusto nating i-develop. Alam mo yun, Bam, no, in our thread also, na ang agri is one major na industriya, sector, na talagang tinutulungan ng from our government to the institution at kung sino-sino pa. Okay. Kasi the way we see it, I always call agripreneurship as infinity business. Ito yung sinasabi nating walang katapusan. Whether kababuyan man, kahayupan yan, lahat Kalansahan, ng di ba? kalansahan, kailangan natin. Basic siya, pangangailangan. Plus, we have all the means. Marami tayong nagiging audience sa mga talks. Halagi sasabi nila, meron kaming ganito, meron kaming ganyan. Kagabi lamang, meron ako 2 hektarya na hinahanap niya. Nagsimula lang siya ng ilang thousand square meters. Ngayon, mais ang kanyang ginogrow, hektarya na ang pinag-uusapan. Yung isa nating kaibigan, I'm sure kilala mo to, na AIM professor din, si tawag dito, nalimutan ko talaga. Nasa Naga na naka-base na. Ano lang ng kakao. As in, nag-grow ng kakao. Hindi pa man namumunga yung kakao niya. May bumili na. Meron na. Naka-ready na. At hindi pa sa Pilipinas, sa Singapore pa yung trader. So, ibig sabihin natin, while we wanted to help Filipinos, lalo na nga yung palakasin natin yung kumpiyansa ng Pinoy sa agrikultura, alam naman natin, Sen at ASEC, na ang daming mauunlad na bansa naka-anchor sa agrikultura. Maganda nga ngayon when you go to provinces, makikita mo, isa na lang gumagawa, makina na. Umaani, makina na. When you go to Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, and so on, Manual makikita mo, hindi naman, may mga makina sila. Dati kalabaw. Okay. Ngayon, naubos na sa tapa yung kalabaw. Kaya makina na. Di ba? Yung panggagapas nila and so on. So, ako, I firmly believe. In fact, this is the second year na sinama ko yung agripreneurship. Kasi it's really something na ito yung sector na talagang we can always fly as Filipinos. Ito yung kape-kape na yan. Yes, kape-kape. Ito yung sector na kailangan ng extra effort na matulungan. Kasi napakaano po ito, basic po ito sa ating bansa that national security is very close to food security. Pero aaminin ko, kulang pa talaga ng suporta sa ating mga magsasaka. So whether it's education, automation, or benefits, ayun ho. Pero, kapag pumasok na yung tulong na yan, dyan natin makikita talagang magandang negosyo. Marami na rin kumita sa maayos na pamamalakad ng agrikultura. Kasi marami namang nalulugi sa masamang pamamalakad rin, no? So,
isa itong potential din, mga kaibigan, for 2017. Okay, ibilisan ko na lang. Number 7, 8, 9, 10. E-commerce. Lagi naman natin na pag-uusapan, Chess. Service contracting. Yun, service contracting. It's about Outsourcing. Yun, Okay. yung parang outsource your non-core. Ibig sabihin, kung yung kagalingan mo nasa accounting, nasa finance, and so many more, ito pwede mo nang i-develop as initially self-employment to be a full-time business, and then you subcon with major players o malalaking kumpanya. Or even with freelancers, di ba? Freelancers, nasa bahay and so on. O yung auto products, to, malapit sa puso ni Asik Bless, one town, one product, because alam ho natin, napakatindi rin ng suporta ng DTI dyan, na mas matulungan yung ating auto. And lastly, itong APEC effect. Okay, ano ba itong APEC effect, pare? Sabi ko nga, parang di ba yung APEC, alam naman natin na with the vast, yung napakalaking potential merkado. Hindi naman na sinasabi na if it's 600 million yung sa region alone is your particular market. Hindi ganun eh. When you dissect yung demographic, siyempre, base dun sa produkto mo. Pero ang sinasabi natin, it's a borderless economy. Meaning to say, yung produkto natin, na talagang magiging pwede dito sa Pilipinas, pwede na yung sa bansa. Magiging mas madali na lumabas ng bansa. Ang sinasabi ko rito, yung APEC effect na to, probably for more established na brands na produkto na. Pero ang maganda rito, to make it as inspiration. Na dapat yung gagawin natin produkto o serbisyo natin globally competitive. So think big na agad. Kumbaga yung kailangan malawak yung ating isipan at yung ating mga pangarap, mga kaibigan. Hindi lang yung sana makabenta ako sa aking probinsya o sa aking region, ay dapat ngayon mas malaki na. Asik Bless, may mga nagtatanong po, ano ang schedule ng Mentor Me? Because alam mo nila, yung mga regular listeners po natin, na alam mo nila na napakaganda ng tulong ng Mentor Me program. Saan din daw po at paano magpa-mentor sa inyo? Okay. Ang Mentor Me natin, natapos na tayo sa ating rollout last December, nakapag-graduate na tayo ng mga more than 200 mentees na ngayon ay trying na talaga to scale up their businesses. Ngayong January, meron kaming gagawin na review and evaluation so that yung ating mga sistema nagiging in place na talaga at very smooth na ang ating implementation. So we will start siguro mga February, and our target is noong una 10 regions lang. This time in 2017, we will cover all of the 16 regions in the Philippines, and hopefully all of the provinces in all of these regions in the Philippines. So, ang ibig sabihin, sa lahat ng corner ng Pilipinas, magkakaroon tayo ng Mentor Me. Pero, ang schedule, abangan na lang nila dahil pinaplansya pa namin ang schedule ng ating Mentor Me. At i-announce namin ito. Ayan. Saan ka pwedeng i-follow para maging followers na rin sila? Yung po doon sa complete list, in fact, ano tayo ng video para dito, para mas comprehensive siya. At Paulo Tibig, P-A-U-L-O, tukayo kami ni Oka lang Iba spelling ng akin. Pero Oo lang siya. P-A-U-L-O-T-I-B-I-G. So, at Paulo Tibig, whether sa Facebook yon, Instagram, and sa website, www.paulotibig.com.ph. Bukod po sa Negosyo Insight, you can get a lot of insight about motivations, inspiration, at the same time, schedules for talks, seminars, and so on. So, napakarami po doon. At pwede niyo po akong i-chat. Ako po mismo ang sumasagot kung meron kayang katanungan, except love. Wala siyang may advice tungkol sa love. Si George Winnicky na lang. Yun ang maraming ma-advise siguro. Alright, mga kaibigan, gusto natin pasalamatan si Entrep Champ, isang angelpreneur, Paulo Tibig. And of course, ang ating pong blessing, si Asik Bless. Maraming salamat sa inyong pagpunta. Salamat. Senator Ba, maraming salamat. At yan na po ang kabuuan ng ating talakayan sa unang episode sa unang Friday ng buwan na ito at ng taon na ito, 2017. Happy New Year po sa inyong lahat at magandang araw pa rin. Good morning. Ngayong hapon, Cheska Santiago, nakasama po ninyo. Tamang oras natin, 3:00 sa buong Pilipinas.